Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Southern Leyte, opisyal ng insurgency-free, impluwensya ng NPA tinuldukan na. Dalawang Filipina mula Cambodia naharang sa NAIA dala ang 56.6 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Ashfall ng Mayon umabot sa kalahati ng sukat ng Quezon City, mahigit 30,000 na mga pamilya apektado. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Formal nang idineklara bilang insurgency-free ang Southern Leyte matapos makamit ang Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSC dahilan upang maging ikalawang lalawigan sa Eastern Visayas na wala ng aktibong impluwensya ng New People's Army o NPA. Pinangunahan ng Philippine Army 8th Infantry Division sa pamumuno ni Major General Peter Burgonio ang seremonya nitong May 5 kasama ang mga opisyal ng Philippine National Police o PNP, Department of the Interior and Local Government o DILG, NICA, NBI at mga lokal na opisyal sa Maasin City. Ayon kay Governor Damian Mercado, patunay ito na ligtas at matatag na ang seguridad sa probinsya matapos mawala ang impluwensya ng insurgency sa lahat ng 500 barangay. Sinabi naman ng militar na bunga ito ng matagal na koordinasyon ng pamahalaan, security forces at komunidad laban sa armadong kilusan. Nagtapos ang programa sa ceremonial dove release bilang simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa habang inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa turismo, negosyo at kabuhayan sa lalawigan. Arestadong dalawang Filipina matapos masamsam ng Bureau of Customs o BOC at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang tinatayang 56.6 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 1 noong May 6. Galing umano sa Cambodia ang dalawang pasahero nang madiskubre ng mga otoridad ang mahigit 8 kilo ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride o mas kilalang shabu na itinago sa dalawang maleta. Ayon sa investigasyon, isinilid ang iligal na droga sa improvised pouches na binalutan ng carbon paper at packaging tape, saka itinago kasama ng coffee powder, coffee packs at personal na gamit upang makalusot sa inspeksyon. Nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang dalawang suspect. Umabot na sa 8,544 hectares o halos kalahati ng kabuang sukat ng Quezon City ang natabunan ng ashfall mula sa pag-aalboroto ng Mayon Volcano noong May 2 ayon sa Philippine Space Agency o PhilSA. Batay sa satellite analysis ng PhilSA, nagmula ang makapal na ash deposits sa pyroclastic density currents o mabilis na pagdaloy ng mainit na abo, bato at volcanic gas mula sa bulkan. Mahigit 30,000 pamilya sa 87 barangay sa Bicol Region ang naapektuhan habang umabot na sa 6.69 million pesos ang pinsala sa agrikultura ayon sa mga otoridad. Nagdeklara na rin ng state of calamity ang Albay sa 8 lugar, kabilang ang Legazpi, Ligao, Tabaco, Kamalig, Daraga, Ginobatan, Malilipot at Santo Domingo. Nitong May 6, nagkaroon ng situation briefing sa Malacanang Palace si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang National Disaster, Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at iba pang ahensya upang talakayin ang sitwasyon ng bulkan at patuloy na response operations. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.